Hindi talent ang nagdala sa kanya sa tuktok, kundi hustle. At yan ang dahilan kung bakit si Scottie Thompson ay isa sa pinaka-underrated pero pinaka-importanting player sa PBA. Sa liga kung saan bida ang mga scorer at highlight plays, may isang player na tahimik lang. Pero kapag nawala, ramdam agad ang epekto. Hindi siya palaging nasa headlines, pero siya ang gumagawa ng trabaho na hindi nakikita sa stats. Siya yung player na handang dumapa sa sahig para sa bola, makipagbanggaan sa mas malalaki, at gawin ang lahat para lang manalo ang team. Siya yung tipo ng player na hindi kailangang umiskor ng marami para mapansin dahil sa bawat galaw niya may ambag sa panalo. Sa totoo lang, kahit hindi mo tignan ang stats, mararamdaman mo ang impact niya sa laro. Kung tutuusin sa modernong basketball kung saan puro scoring at highlights ang pinapansin, bihira ang tulad niya. Pero si Scottie, pinatunayan na may ibang paraan para maging mahalaga. Ang pagbibigay ng 100% sa bawat possession. Hindi siya naglalaro para magpasikat, naglalaro siya para magbigay ng energy, para buhatin ang momentum at para siguraduhin na hindi basta-basta matatalo ang kanyang team. Siya yung klase ng player na kahit pagod na ang lahat, siya pa rin ang may natitirang lakas. At iyon ang nakakahawa sa buong koponan. Pero para mas maintindihan kung bakit ganito ang laro niya, kailangan nating balikan ang pinagmulan niya. Sa Digos City, Davao del Sur nagsimula ang lahat. Isang batang nangangarap pero walang kasiguraduhan. Ang kanyang ama na si Joseph Thompson ay isang Amerikano-Pilipino na may dugong African-American habang ang kanyang ina naman ay Pilipina. Sa kabila ng kanyang mixed heritage, hindi siya lumaki na may advantage. Hindi siya lumaki sa marangyang buhay, lumaki siya sa realidad ng sakripisyo. Ang kanyang ama ay minsang nangarap maging basketball player pero kinailangan itong isuko para maging seafarer at masuportahan ang pamilya. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Bilang bata nakita ni Scottie ang lahat ng ito at doon niya natutunan ang halaga ng sipag, tiyaga at responsibilidad. Kaya bata pa lang laro na agad ang mundo niya. Walang training program, walang mamahaling kagamitan. Puro laro sa kalsada, laban sa kahit sino. Ang bawat talo naging aral, ang bawat laban naging training, at ang bawat hirap naging pundasyon ng kanyang lakas. Hanggang sa dumating ang turning point, ang palarong pambansa noong 2010. Dito siya unang napansin ng scouts, hindi dahil siya ang pinaka-skilled, kundi dahil siya ang pinaka-energetic. Siya yung player na hindi napapagod, yung hahabol pa rin sa bola kahit tapos na ang play. At minsan iyon ang mas mahalaga kaysa talent, ang willingness na ibigay ang lahat kahit walang kasiguraduhan. Pero kahit napansin siya, hindi pa rin naging madali ang landas niya. Iisa lang ang nagbigay sa kanya ng scholarship, ang University of Perpetual Help. Para sa iba maliit na bagay iyon, pero para kay Scottie, iyon na ang pinakamalaking oportunidad ng kanyang buhay. Isang pagkakataon para baguhin ang kanyang kapalaran. Sa NCAA Philippines, hindi siya agad naging star. Maraming mas kilala at mas inaasahan pero si Scottie tahimik lang, trabaho lang. Walang reklamo, walang drama. Araw-araw pinipili niyang magsikap. Unti-unti napansin siya dahil sa kanyang consistency. Sa bawat laro, ibinibigay niya ang lahat. Dito niya nabuo ang kanyang identity. Isang player na kayang gawin ang lahat. Rebound kahit guard, assist kahit pressured, depensa kahit mas malaki ang kalaban. At dahil dito, tinawag siyang triple-double machine. Noong 2014, naging MVP siya. Isang patunay na hindi mo kailangang maging pinaka-talented para mangibabaw. Kailangan mo lang maging pinakamasipag, pinaka-dedicated at pinaka-consistent. Pagtapos ng college, dumating ang 2015 PBA draft at napili siya bilang 5th overall pick ng Barangay Ginebra, San Miguel. Hindi man ito ang pinakamataas na pick, ito ang pinakamahalaga. Dahil nabigyan siya ng pagkakataon at minsan, iyon lang ang kailangan, isang chance para ipakita kung ano ang kaya mo. Pagpasok niya sa PBA, hindi siya nagbago. Walang yabang, walang arte, puro hustle pa rin. Unti-unti siyang naging mahalagang bahagi ng team hanggang sa maging simbolo ng never say die spirit. Siya yung player na hindi sumusuko kahit dehado na ang team. Siya yung player na nagbibigay ng pag-asa kahit mukhang talo na ang laban. Pero habang umaangat siya, dumaan din siya sa isang malaking pagsubok.
ang hiwalayan nila ni Pau Fajardo. 8 taon silang magkasama at engaged na, pero biglang naghiwalay. Ilang buwan lang ang lumipas, nagpakasal siya kay Jinky Serrano na ikinagulat ng marami. Sa gitna ng kontrobersya, inamin ni Scottie na siya ang may pagkukulang at nagkamali. Hindi niya itinago ang responsibilidad, hindi niya tinakbuhan ang kanyang pagkakamali. At doon makikita ang kanyang karakter, hindi perpekto pero marunong umamin at matuto. Samantala si Pau ay nakapag-move on na rin at nakahanap ng bagong kaligayahan sa kanyang buhay. Para kay Scottie, ito ay naging turning point, isang pagkakataon para magbago, maging mas responsable at mas pahalagahan ang mga bagay na tunay na mahalaga. Ngayon si Jinky ang kasama niya sa buhay, isang dating flight attendant at negosyante na may sariling identity. Hindi siya basta asawa lang, kundi partner sa buhay, katuwang sa negosyo at katuwang sa pagbuo ng kinabukasan. Magkasama nilang binuo ang kanilang pamilya at dito lalong makikita ang ibang side ni Scottie bilang isang tunay na family man. Sa kabila ng kanyang busy na schedule sa PBA at Gilas Pilipinas, sinisiguro niyang may oras siya para sa kanyang asawa at 3 anak. Madalas silang mag-travel, magbakasyon at mag-bonding. Kahit maikli lang ang pahinga, ginagawa niyang mahalaga ang bawat sandali. Dahil para sa kanya, ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa trophies, kundi sa saya ng pamilya. Habang tumataas ang kanyang pangalan, tumataas din ang kanyang yaman. Sa kasalukuyan, tinatayang ang net worth niya ay nasa 40 milyon hanggang 100 milyon. Pero mas mahalaga kung paano niya ito pinapalago. Hindi lang siya umaasa sa basketball. Mayroon siyang barbershop business, fitness gym at iba pang investments. May sarili rin siyang signature shoe line na patunay na isa na siyang brand. Ibig sabihin, hindi lang siya athlete. Isa rin siyang negosyante na marunong mag-isip para sa hinaharap. At sa halip na gastusin sa luho, pinili niyang mag-invest, magplano at magtayo ng mga bagay na magtatagal kahit matapos ang kanyang basketball career. At sa court nananatili siyang pareho, walang pagbabago. Parehong sipag, parehong effort, parehong puso. Siya pa rin yung unang susugod sa bola, unang babalik sa depensa at huling susuko sa laban. Kaya mahal siya ng fans dahil relatable siya. Dahil nakikita nila ang sarili nila sa kanya. Isang taong hindi pinili ng marami pero piniling lumaban. Kaya respetado siya ng kapwa players dahil alam nila na pinaghirapan niya ang lahat. Hindi siya shortcut, hindi siya hype. Siya ay produkto ng sipag. Sa huli, ang kwento ni Scottie Thompson ay hindi lang tungkol sa basketball. Ito ay kwento ng sipag, sakripisyo, pagkakamali, pagbangon at tagumpay. Isang kwento ng isang batang walang kasiguraduhan na naging isa sa pinakamahalagang player sa bansa at isang patunay na minsan, hindi mo kailangang maging pinaka-talented para maging pinakamahusay. Kailangan mo lang ng puso, disiplina at walang sawang hustle.